Magandang umaga po, Ma'am R. At sa mga avid listener nyo ng programang ito. Itong kwento nga palang ibabahagi ko ay ang kwentong engkanto sa lugar namin, sa Binangonan, Rizal. Laging ang panakot sa amin ng mga nanay namin noon na matulog daw kami tuwing tanghali at huwag daw kami magpapakalat-kalat dahil baka mapaglaruan kami ni Mercedita. Mercedita po yung tawag nila dun sa lugar namin. Ito po yung pinaniniwalaang engkanto ng halos marami sa amin. Pero hayaan niyo pong ibahagi ko itong kwento na ito sa inyo. Tuwing 6:00 ng gabi, ay huwag na ho daw kami magpapakalat-kalat. At hindi po namin maaaring pag-usapan ang tungkol sa kanya dahil naririnig umano kami ng ito. At kapag naririnig niya ang usapan, ay pwedeng sumagot daw itong engkantong ito. Itong si Mercedita, siya ho yung sinasabing engkantada sa kuweba ng Batasin, kung didinig na ho yun. Yan ho yung sakop ng Wawa, Libis. Napakalinaw po ng tubig sa pating yan sa Laguna de Bay. Kaya paboritong labahan niya ng mga kababaihan. Pag may dalaga naglalaba pa nga doon, may kasamang manliligaw na binata. Katulad ho ng mga eksena na napapanood sa pelikula ni na Vilma Santos at Edgar Murtis. At kung hindi mo pa daw inabot yung panahon ni na Carmen Rosales at Rogelio de la Rosa. At itong si Mercedita ay nagpapakita raw sa mga lalaking lumalapit sa kuweba. Sa hindi ho daw kalayuan sa kuweba, ay may matatagpuan po daw na mga labi ng 2 binata mula sa kilalang angkan na nalunod sa lawa noong dekada 60. Ang pinagtataka ho daw ng marami ay karamihan ho daw na nasasawi ay atleta at mga kabataan. Yung ho daw mga sanay na lumungoy sa lawa, ang bulong-bulungan ho daw kako ay itong si Mercedita ho daw ay dinadala daw ang mga ito sa kanyang daigdig. Sa mga hindi naniniwala sa engkanto, itinuturong dahilan ng maghapong pagbabasketball ng mga nasawi. At posibilidad na pinulikat sila at naghatakan palalim sa lawa. R, napakapaglaro talaga ni Mercedita. Dati nga kami ang pinaglaruan nun. Hindi ko humalimot noon nung ang aking ama ay isinama akong mamangka kasama ng aking ina. Dahil noong mga panahon na iyon ay ako'y may sakit at kinakailangang magkaroon ng preskong hangin. Pero maya-maya na aking ama ay nagsasagwan na, ay biglang nagpaikot-ikot na lamang ang aming bangka. Sobrang takot na takot ako noon, Ma'am R. Sobrang takot na takot ako. Sa takot ko nga sobrang nag-iiniyak na ako ng sobrang lakas. At nakikita ko na rin sa mukha at ekspresyon ng aking ama't ina ang labis na pagkabahala ng mga oras na yon. At alam na ho namin na kami napaglalaroan ng nag-uusal na rin ng mga dasal ang aking ina. Ganun rin ang aking ama. Pakiramdam namin noon yung mga oras na yun, Ma'am R.
namin makayanan ng kaba at ng takot. Ma'am R, maya-maya, ay biglang tumayo ang aking ama na nakabukas ang mga palad. Ma'am R, nagmamakaawa ang aking ama. Nagmamakaawa na kami paraan ni Nanang Engkantada. Alang-alang sa akin na kanilang anak. Marahil nagtagal din ang mga dasal na iyon ng mga 2 o 3 minuto. At umahagulhol na nga ho kami sa sobrang takot at iyak. Ma'am Arn, magkakahalong kaba na yung nararamdaman namin. At yung mga oras na nga iyon ay marahil tinatanggap ko na maaaring kinakatapusan ko namin. Nang biglay maya-maya ay tila naawa sa amin ng Engkantada. At tumigil na nga ang pag-ikot-ikot ng tubig at ng aming bangka. At nang mapansin niyo ng aking ama, ay dali-dali nagsagwa ng aking ama na sobrang bilis sa kanyang buong taalambuhay upang makaalis na nga kami sa dakong iyon. Ma'am R, yun ang pinaka hindi ko malilimutang karanasan namin sa Engkantada ng Binangonan. At kami ang magpapatotoo na totoo ang kwentong yun. Magandang araw, Ma'am R, at sa mga listener mo sa programang ito. Siguro itago mo na lang ako sa pangalang Maria. Kasi diba, karamihan ko sa mga babae ang pangalang Maria. Sa totoo lang, wala na akong planong sabihin pa to sa ibang tao. Pero dahil pwede ka magbahagi ng kwento mo anonymously, napagdesisyonan kong sabihin yung pinaka nakakatagong sikreto na meron ako ngayon. Ma'am R, mas naniniwala ako na mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga patay na. Dahil ako, isa siguro ako sa mga buhay na dapat katakutan. Sa haba ng kwento ito, gusto kong simulan sa kung paano ba ako naging ganito. Ma'am R, lumaki akong binababoy at hinuhudas ng mga lalaki. Sa loob ng 6 na taon, araw-araw at paulit-ulit akong hinuhudas. Binababoy, pinagsasamantalahan. Lagi ako nagdadasal nun, Ma'am R. Lagi ako nahingi ng tulong. Lagi ako nagdadasal sa Diyos. Dasal sa Diyos na sana maging mabuti pa rin akong tao pagkatapos ng lahat ng ito. Hanggang sa pumunta ako sa husdong gulang na 20 anyos. Doon ako nagkaroon ng unang biktima, Ma'am R. Ma'am R, hindi naman ako ganun kagandahan. Sakto lang para siguro may magkamali sa aking lalaki. Nung ako'y 20 anyos at nakawala na sa poder ng pamilya ko, nagkaroon ako ng taong mamahalin ko ng buong puso. At hindi ko akalain nagagawa ko yun sa kanya. Siguro, itago na lang natin siya sa pangalang Mario. Si Mario ang una kong minahal. At pinakauna ko naging biktima. Hindi ko malabanan yung sarili ko. Minahal niya ako. Alam ko yun.
Naramdaman ko yun, Ma'am R. At mahal na mahal ko rin siya. Tumagal ang relasyon namin ng mahigit 1 taon. Pero hindi ganun karami ang nakakalam nun. Alam ko mabuting tao siya, Ma'am R. Alam ko mabuti siya. At ako ang masama dito. Pero kung magiging totoo ako sa sarili ko, nang kahit minsan, mahal ko siya. Masaya naman kami, Ma'am R. Sobrang saya namin. Pero may isang araw, nahuli ko siya. Niloloko niya ako. Nang bababae siya. Sobrang sakit nun. Marte ako nung una, hindi ko alam. Ayos lang. Akala ko, aamin siya pag kinumpronta ko siya. Kaso hindi ganun ang nangyari. Pasensya na sa mga susunod kong sasabihin, Ma'am R. At pasensya na din sa mga nakikinig sa programang ito. Pero nasa inyo pa rin naman, di ba? Pwede pa rin namang sabihin. Nagsisinungaling ako. Gumagawa ako ng kwento. O kaya naman, imahinasyon lang ako. Pero Ma'am R, pinatay ko ang taong pinakamamahal ko. Oo, ginawa ko yun. Sa paraang hindi ako mauuli. Hindi ko na ibabahagi dito kung anong pinainom ko sa kanya. Pero Ma'am R, pag pinainom mo yun sa biktima mo, dahan-dahan, lalabas na namatay na siya sa heart attack. Na natural occurrence lang yung nangyari. Na walang pumatay sa kanya. Siguro kung susumahin, hindi ko yung ginawa dahil nagloko lang siya sa akin. Malaking factor din na umabalik sa akin. Banat ka pa po yung dinanas ko dati. Ngayon, 28 na ako. At hindi ko na mabilang kung ilang Mario na ang ginawan ko ng ganun. Kaya siguro, sabi ko na lang, mag-ingat sa akin yung mga susunod na Mario. May mga kwento ka bang katatokotan na nais ibahagi sa amin? Maaari lamang isend to sa aming email sa creepyrcream@gmail.com. Hanggat sa muli.